Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Langis ni Mang Pio. Oh, bakit nandito ka na kagad? Hindi pa naman to ang uwi mo ah. Tay, sa loob na lang po ng bahay ko sasabihin. Paparado ko lang po itong motor ko sa gilid ng bahay. Hinintay na lang ni Mang Lauro ang anak at saka na sila sabay na pumasok sa loob ng bahay nila. Napansin din ni Mang Lauro na bitbit na ng anak ang lahat ng gamit niya. 3 taon nang nagtatrabaho sa pabrika ng mga karton sa kabilang bayan ng anak. Pag-aari yun ng inchik na may asawang Pinay. Kinsenas at katapusan ng uwi nito sa kanila dahil may kalayuan din at mahal ang pamasahe. Ano ba nangyari? Natanggal ka ba sa trabaho? Hindi po, Tay. Nagsara na po yung pabrika na pinapasukan namin. Nagulat nga po kaming lahat kasi biglaan nga po. Ang sabi po nalulugi na daw po yung pabrika. Ay sayang naman. Ang ganda pa naman ng pamamalakad ng pinapasukan mong pabrika. Oo nga po Buti na lang po tapos ko nang hulugan yung motor ko. At buti na rin po, binigyan kami mga regular ng malaki-laking halaga ng may-ari ng pabrika. Malaking tulong na rin po yun sa atin habang naghahanap ako ng bagong trabaho. Abay malaking tulong nga yan. Tunay talagang may malasakit sa inyo yung may-ari ng pabrikang yan Biruin nyo hanggang sa huli kapakanan pa rin ninyong iniisip nila. Mabait nga po talaga. Kaya sobra kaming nanghihinayang Nagsabi naman po sila na kapag okay na ulit yung pabrika, ipatatawag ulit kami. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Huwag ka na munang maghanap ng trabaho. Simula nang nagtrabaho ka hindi ka na nakaranas magpahinga man lang. Alam niyo naman po na hindi ako sanay na nakapirmi lang sa bahay, Tay, di ba? Para po akong magkakasakit. Huwag mo pa rin abusuhin ang sarili mo. Mahirap yung nagkakasakit ka. Inaalagaan ko naman po yung sarili ko Talaga lang pong ayaw kong pumirmi dito sa bahay. Marami pa po kasi akong plano Sa bagay nga, kilala kita. Talagang hindi ka tumitigil kapag meron ka pang gustong abutin. Para din naman po sa atin yung ginagawa ko, Tay. Basta, makita ko lang na masaya kayong magkakapatid at walang iniintang sakit. Okay na kami ng nanay mo. Yun na ang kaligayahan namin. Ngumiti lang si Noy sa kanyang ama. Na mga sandaling yon, binubuo na sa isip ang mga gagawin sa mga susunod na araw. Kinabukasan, maagang bumangon si Noy na ipinagtataka ng kanyang ina na nagluluto sa kusina. Pupunta po kasi sa bayan Magbabakasakali po ako kung may mahahanap na trabaho doon. Sayang po kasi yung oras kung tatambay lang ako dito sa bahay. Hayaan mo na lang yung anak mo. Parang hindi mo naman kilala yan. Parang laging sinisilihan ng pang-upo. Hindi mapakali kapag walang trabaho Uy, pero kumain ka muna bago ka umalis. Mahirap yung sadang ka paabutin ng gutom. Opo, Tay. Tsaka sandali lang naman po ako dun Nang makaalis sakay ng motor, naglibot-libot muna siya sa bayan. Ngunit bigo siyang umuwi. Puro iisa lang kasi ang sagot ng mga napagtanungan niya. Tatawagan na lang siya kapag may bakante na. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang nakatatandang kapatid na si Ruel kasama ang buntis nitong asawa. Sa isang bayan na nakatira ang mga ito simula na magsama. Bibihira na lang ding dumalaw ang mga ito sa kanila. Kaya hindi maikakaila sa kanya ang pagkasabik dito. Bibihira na lang silang magkita, lalo na magtrabaho siya sa pabrika. Kuya, buti naman dumalaw kayo. Tagal na nating di nakita Oy, kumusta ka naman? Gandang lalaki mo ngayon Ayos lang. Mukhang hiyang sa iyo yung buhay na may asawa Ay teka, kanina pa ba kayo? Eto, kararating lang din. Nabanggit nga nila nanay na naghahanap ka nga doon ng bagong trabaho ngayon. Sipag mo naman. Abay, magpahinga ka naman. Di ko kaya magpahinga sa bahay, kuya Gusto ko may trabaho kaagad. Dapat ini-enjoy mo muna yung buhay binata. Tsaka ka nalang magsipag kapag may pamilya ka na.
Naku, wala pa sa isip ko yan. Tsaka nag-enjoy naman ako kapag may trabaho kahit nakakapagod. Bakit nga pala kayo napadalaw? Susunduin ko kasi si nanay. 1 buwan na lang kasi manganganak na ang Ate Lynn mo. Medyo nanganganay kasi siya kaya gusto ko sanang nasa tabi ni Lynn si nanay. Oo nga no, para may kasama din yung asawa mo. Lagi nga palang wala sa inyo Isa nga rin yung sa iniisip ko. Lalo't kabuanan na ni Lynn. Marami nang naaakit sa pagbubuntis niya ngayon Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi na nasagot ni Ruel ang tinatanong ng kapatid nang lumabas ang kanilang ama. Ba't dyan ba kayo nagkukwentuhan? Abay pumasok kayo dito sa loob. Dito nyo na ituloy ang usapan ninyo. Tumalima naman ang dalawa. Inakbayan pa ni Ruel ang kapatid habang papasok sila ng bahay. Tuluyan na ring nawaglit sa kanila ang pinag-uusapan kanina. Napansin ni Noy na sobrang laki na ng tiyan ng hipag. Para itong nakalulo ng pakwan. Bidati niya ito at hinaplos ang malaking tiyan nito. Doon nagtanghalian ang mag-asawa at kinahapunan naman ay isinama na nila ang kanilang ina. Nakakapanibagong wala si nanay dito. Tutulungan ko muna kayo sa bukid, Tay, habang wala pa akong bagong trabaho. Isa pa nga ang bukid na yan. Sabi ng may-ari, binenta na daw nila ang lupa at balak ng mga ibang bayan. Nung nakausap ko nga sabi, panguhanin nga daw yung mga tanim natin. Baka daw kasi pabakuran na ng bagong may-ari yung lupa. Kapag nagkataon hindi natin mapapakinabangan ng mga tanim natin. Sige po, Tay, tutulungan ko na po kayo sa pag-aani. Kailan niyo po babalak? Binigyan naman kami ng 2 linggong palugit para maani yung mga tanim natin at iba pa. Sige po, gagamitin ko po yung motor ko para mabilis yung paghahakot natin. Parang mahirap ata. Saan mo naman ikakarga kung sakali? May sidecar po si Bong. Baka pwede ko munang hiramin para mapaglagyan natin. Sige. Para mapadali yung pag-ani natin. Nang araw ding yon, kinausap ni Noy ang kababata at doon din nakatira. Agad namang itong pumayag. Inalok pa nga siya kung gusto niyang bilhin. Nasira na kasi ang motor nito sa kinasangkutan nitong aksidente. Yun na lamang ang natira. Sige, pag-iisipan ko, Pards. Tugon niya rito ng araw na hihiramin na niya ang sidecar ng motor nito. Hindi akalain ni Noy na napakarami palang gulay ang aanihin. Mayroon ding mga saging na saba at mga papaya. Ano pong balak niyo sa mga yan, Tay? Gusto ko sanang ibenta. Kaso halos lahat ganyan din ang mga pananim dito sa atin Kung ibenta kaya natin sa ibang lugar, Tay, tutulungan ko po kayo habang wala pa akong trabaho. Talaga, nak? Abay, maganda nga yung naisip mo. Sa hapon nila napagdesisyonan na gawin ang paglalako. Sa umaga kasi kailangan nilang anihin ang mga pananim ng ama. Sa unang araw, sa katabing barangay lang sila naglalako. Bago naman dumilim ay napapaubos nila ang kanilang paninda. Sa susunod ay sa ibang lugar naman. Sige po, Tay. Uubusin natin yung mga naani nyo hanggat meron pa. Nako, salamat talaga anak ha. Kung hindi sa suwestyon mo, malamang mabulok lang ang mga ito. Masayang umuwi ang magama ng araw na yon. Habang pauwi na, meron pang tumatawag pa sa kanila para magtanong kung may tinda pa sila. Nako, pasensya na po. Ubus na po yung paninda namin. Nakakatuwa naman. Bukas mas damihan na natin yung dala nating kalakal. Oo nga po, Tay. Pwede po na bilhin nyo na rin yung ibang kalakal ng mga kasama nyo para hindi na sila mamroblema kung saan nila dadalhin kung sakali. Aba, maganda nga yan naisip mo, iho. Hayaan mo, kakausapin ko sila bukas ng umaga. Kinausap nga ni Mang Lauro ang mga kasamahan. Agad naman pumayag ang mga ito. Kaya lahat ng inaani nilang mga kalakal ay sa mag-ama na nila binabagsak. Isang araw habang pauwi na noon ng mag-ama, may ideyang biglang pumasok kay Noy. Tay, naisip ko lang po.
bakit hindi na lang natin ituloy yung paglalako ng mga gulay at iba pang kalakal? Dagdagan na rin po natin katulad ng mga isda. Palagay nyo, basta ako na pong bahala sa puhunan. Maganda yung naisip mo, anak. Kakausapin ko din po yung kababata ko si Bong. Inaalok niya po kasi yung sidecar niya. Wala na daw po kasi siyang paggagamitan eh. Nang sumunod na araw nga, kinausap ni Noy ang kababata. Ang laki ng ngiti nito nang sabihin niyang bibili na niya ang sidecar ng motor nito. Nang araw ding yon, binayaran na niya kagad ito. Hindi na lang mga gulay ang inilalako na mag-ama. Nagdagdag na rin sila ng isda. Palayo na rin ang mga lugar na kanilang pinupuntahan. Minsan, sa baryo kung saan nakatira ang kapatid, doon naman nila naisipan na maglako. Tuwang-tuwa ang kanyang kapatid at nanay nang makita silang mag-ama. Ayos yan, tol ah. Bilib na talaga ako sa diskarte mo. Basta pagkakakitaan. Kesa naman na matenggal lang ako sa bahay, kuya. Nakakainip yun eh. At least ito, magkasama pa kami ni Itay. Saan na ba kayo nakakarating sa pagtitinda ninyo? Naku, kung saan-saan na nga eh. Iba't ibang lugar kasi yung pinupuntahan namin. Baka kasi kung sa isang lugar lang kami maglalako baka naman manawa yung mga tao. Sa bagay nga, tama din yung ginagawa ninyo. Pero mag-iingat kayo ni tatay ha. Baka mamaya hindi nyo namamalayan na nasa parte na pala kayo ng baryo na iniiwasan. Ha? Ang tinutukoy mo ba yung tanyag na baryo ng mga aswang? Oo, yun na nga. Totoo ba yung baryo na yon na sinasabi na puro aswang ang nakatira? Hindi ba yun gawa-gawa lang? Wala naman kasing makapagpatotoo na may ganung baryo eh. Nilingon pa ni Ruel ang mga magulang na abala sa pagkukwentuhan kasama ang asawa nito. Totoong baryo na yon, Noy. Kaya mag-ingat kayo ni tatay ha. Maging mapanuri kayo sa mga nakakasalamuhan ninyo. Lalo na sa mga lugar na hindi nyo nakabisado. Paano ba malalaman, kuya, kung napatpad na kami sa baryo ng mga aswang? Ayon sa narinig ko, kakaiba raw ang simoy ng hangin sa lugar. Sobrang tahimik na ultimo huni ng mga kulisap ay wala kang maririnig sa paligid. Pagdating naman sa mga taong nakatira sa lugar na yon, hindi sila pala kaibigan. Hindi ngumingiti sa mga bagong muka. At hindi rin sila tumitingin ng diretso sa mga mata. At higit sa lahat, baliktad ang refleksyon mo sa mga mata nila. Bigla tuloy nakaramdam ng paninindig ng balahibo si Noy. Umahon din ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Pero, di ba may mga pangontra din laban sa kanila? Meron naman. Pero mababaliwala yon kapag pinangunahan ka na ng takot. Kaya dapat, ikalma mo yung sarili mo para makapag-isip ka na maayos. Simula bukas, lagi kang magdala ng asin ha. Maglagay ka rin sa bulsa mo. Huwag mo rin kakalimutan dalhin ang karit ni Itay. Pahiran mo ng katas ng kalamansi ang talim nito. Ang sabi, oras na tamaan ng aswang, hindi na daw maghihilom ang sugat nito at yun na ang magiging mitya ng kamatayan niya. Sige po, kuya. Tatandaan ko yung mga sinabi mo. Pero sobrang kaba ko ngayon. Akala mo, nakakatakot yung mga kinuwento mo eh. Nako, huwag ka matatakot. Bago kayo umalis ni tatay sa bahay, magdasal ka para sa inyong kaligtasan. Mas makapangyarihan pa rin ang panalangin sa lahat ng bagay. Oo kuya, tama ka. Sige, salamat sa paalala mo ha. Marami pa silang napagkwentuhan ng magkapatid. Iniba na nga lang nila ang paksa. Malapit na noong mag-alas 6 nang magyayang umuwi si Mang Lauro. Tinanggihan na rin nila ang kumain doon ng hapunan. Busog pa naman kami. Mabigat kasi sa tiyan yung merienda inihain ng nanay nyo eh. O sige tay, mag-iingat po kayo sa pag-uwi ha. Oy Noy, huwag mo kakalimutan yung mga ibiniling ko. Oo kuya. O paano po? Uwi na kami ni tatay. Nagmano pa si Noy sa kanyang ina bago sumampa sa motor. Maya-maya lang, pinaharurot na yun paalis ng binata. Pagdating sa bahay, nawala na rin sa isip ni Noy ang napag-usapan nila ng kapatid tungkol sa baryo ng mga aswang. Siya na rin ang naghanda ng kanilang hapunan ng gabing yun.
Kinabukasan, habang naghahanda ng kanilang paninda, naalala ni Noy ang mga sinabi ng kapatid. Dali-dali niyang kinuha ang garapon ng asin sa kusina. Namitas din siya ng mga kalamansi sa likod bahay nila at saka yun hiniwa. Ang katas noon ay ipinahid niya sa talim ng karit ng ama. Bago sila umalis ng araw na yon, taimtim na nagdasal si Noy para sa kanilang kaligtasan at nawa ay maubos ang kanilang paninda sa araw na yon. Oh, bakit may asin dito? Mabuti na rin po yung may dala tayo niyan. Pangontra yan laban sa mga aswang. Tama ka, iho. Baka mamaya nga mapadpad tayo sa baryo ng mga aswang eh. Alam niyo rin po yung tungkol sa baryo ng mga aswang? Sa totoo lang, iho. Bata pa lang ako, naririnig ko na yung mga yan. Pero wala naman makapagpatotoo kung talagang meron baryo ng mga aswang. Totoo man po o hindi, mabuti na rin po yung handa tayo lagi. Dinala ko na rin po yung karit ninyo. Dadaling ko na rin yung pinatulis kong bolo. Nang handa na ang lahat, umalis na silang mag-ama. Sa ibang baryo naman sila nagtungo na hindi pa nila nararating. Pagdating sa lugar, palangiting mga residente ang lumapit sa kanila. Tuwang-tuwa mga ito sa mga isda at gulay na dala nila. Ako, pasensya na po kung 2 klase lang po ng isda ang dala namin Sagot ng binata sa mga naroon na bumibili ng kanilang paninda ng mga nagtatanong. Naulinigan pa niyang nagwika ang isang babae sa kanyang ama na mabuti naman daw ay may napadpad sa kanilang naglalako ng mga gulay at isda. Malayo daw sa kanila ang palengke. At dahil mainit ang panahon, hirap sila sa pananim. Maaga din silang nakaubos ng mga paninda, kaya abot tenga na naman ang ngiti ng mag-ama. Dapat po pala, damihan na natin yung dala natin paninda. Kita niyo po ba yung ngiti ng mga tao sa barangay na yon? Oo nga, anak. Tsaka palakaibigan silang lahat eh. At isa pa sa napansin ko parang tuyo ang mga halaman doon. Parang dumaan ang matinding tag-init sa lugar na yon. Narinig ko nga pong sinabi nung ali kanina Bakit po kaya? Yung ibang barangay naman hindi naman ganoon. Mabuti pa wag na natin niyang pakaisipin. Ang mahalaga maganda ang kita natin ngayong araw. Hindi na muling umimik pa si Noy. Itinuon na lang niya ang pansin sa pagmamaneho. Habang daan, napansin niya ang taong nakatayo sa tabing daan. Nagminoro siya sa pagmamaneho nang malapit na siya sa taong yon. Bigla yung tumalikod at naglakad sa makipot na daan papasok. Biglang huminto si Noy. Sinundan niya yon ng tingin. Oh, bakit tumigil ka? Saan po kayo pupunta yung taong yun, no? Abay balay, baka pauwi na sa kanila. Yun lang ba ang dahilan ba't ka tumigil? Akala ko po kasi makikisakay sa atin Bigla naman tumalikod at naglakad palayo nang malapit na tayo. May bahayan pa kaya dyan? Ay nako, ikaw talagang bata ka Ang dami mong tanong. Sa susunod pasukin natin yan para malaman natin kung may mga kabahayan pa dyan. Halika na. Hindi maganda na abutin tayo ng dilim sa hindi natin kabisadong lugar, no? Tumango naman si Noy kahit nakatuon ang paningin sa makipot na daan na pinasukan noong tao. Maya-maya nilis na nila ang lugar na yon. Nang sumunod na mga araw, hindi nakapaglako ang mag-ama. Nanganak na kasi ang asawa ng kanyang Kuya Ruel. Dinalaw muna nila at dinalhan ng mga gulay at prutas. Nadatnan nilang masaya ang kanilang kapatid. Binati agad niya ito. Lalaking sanggol ang unang supling na mag-asawa. Kuya, kumusta na si ate? Ayun, okay naman at nakaraos na. Nanghihina pa Nahirapan kasi siyang ilabas yung bata. Ang laking bata ba naman O ikaw, kailan ka ba mag-aasawa? Naku kuya, wala pa nga sa isip ko yung bagay na yan Ang prioridad ko makapag-ipon muna. Sa bagay nga, mabuti na rin yung mag-ipon ka muna bago lumagay sa tahimik. Hindi naman kami hirap ng asawa ko, pero naisip ko na mas maganda sana kung nag-ipon kami noon. Kung gipit ka kuya, pwede naman kitang pahiramin
Basta magsabi ka lang ha. Uy, wala akong pinapahiwatig na gusto kong manghiram ha. Nasabi ko lang yon. Alam ko naman yung kuya eh. Ang akin lang eh, baka sa mga susunod na araw eh, magipit kayo. Kaya huwag ka mahiya magsabi. Oo naman tol. Oo nga pala. Kumusta yung paglalako nyo ni tatay? Ayos naman. Magdadagdag pa nga kami ng paninde. Marami palang baryo na walang naglalako sa lugar nila. Yung isang baryo na pinuntahan namin, nako, tuwang-tuwa nang dumating kami. Malayo kasi sa kanila yung palengke at mukhang pineste yung mga pananim nila. Doon pa lang ubus na yung paninda namin Mabuti naman at okay pala yung negosyo nyo. Basta, mag-iingat kayo lagi ha. Yung sinabi ko sa iyo, huwag mo kakalimutan. Oo naman, lagi nga kaming may dalang asin Wala naman kaming kakaibang napupuna sa mga pinupuntahan namin sa baryo. Baka naman hindi totoo yung baryo ng mga aswang. Sabi nga ni tatay, bata pa lang siya naririnig na niya yung mga tungkol dun pero wala naman nakapagpapatunay kung totoo yun. Napansin naman ni Noy na tila natigilan ng kapatid. Natulala pa ito at nakita pa niya ang pagdaan ng takot sa mukha nito. Meron ka bang hindi sinasabi sa amin, kuya? Sinulyapan muna ni Roel ang mga magulang na tuwang-tuwa sa apo na tanaw nila sa may bintana. Bago muling tumingin sa kapatid, huminga pa ito ng malalim. Kasalukuyan silang nasa ilalim ng puno ng kaimito. May ginawa roon si Roel na upuan yari sa kawayan. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin. Kahit sa mga magulang natin, itinago ko ang bagay na ito. Tungkol ba sa baryo ng mga aswang, kuya? Nakarating na ako sa lugar na yon. Nakakatakot ang kanilang anyo. May kalahating aso at katawan ng tao. Merong nagaanyong mga hayop, pero lahat sila, malalaki ang bulas ng katawan. Lahat sila mapupula mga mata. Lahat sila nagtataglay ng mabangis na anyo. Kung totoo marahil ang impyerno, yun ang impyerno para sa akin. Paano ka nakarating sa lugar na yun, kuya? Isang tao ang nagsama sa akin sa lugar na yon. Akala ko kaibigan siya Yung pala, ako ang gagawin niyang alay. Ha? Mabuti, nakaalis ka dun. Siguro, hindi ko pa talaga oras sa mga panahon na yon. Kahit ilang araw na akong walang kain at tubig, nanatili pa rin akong may malay. Isang araw, nagisnan ko na lang na bukas yung kulungan. Hindi na ako nagdalawang isip nung tumakas. Takbo ko ng takbo. Wala na akong pakialam pa kung magkasugat-sugat ako dahil sa mga dawag at siit na tumatama sa akin. Makailang beses din akong bumangga sa mga puno. Hindi ko na alam kung gaano katagal yung tinakbo ko nun. Basta ang naisip ko, mabubuhay ako. Kailan to nangyari, kuya? 1 buwan ka pa lang nun na nagtatrabaho sa pabrika sa kabilang bayan. Kaya hindi mo alam na 1 linggo na akong nawawala. Hindi ka po ba hinanap nila tatay? Nagpaalam ako sa kanila na sasama sa kaibigan. Tiwala sila na nasa mabuti akong kalagayan. May tumulong ba sa inyo noon? Oo. Nakarating ako sa ilog noon. May nakita akong baka. Ang nasa isip ko noon, tsak na may nagsusuga sa hayop. Inintay ko ang taong yon, at yon ang Ate Lynn mo. Humingi ako ng tulong sa kanya. Siya ang kumupkup sa akin at nag-alaga para makabalik ako sa dati. Para kasi akong pasisiraan ng bait noon. Sana nagsabi ka, kuya. Bakit sinarili mo lang yung nangyari sa'yo? Ayoko kasing mag-alala pa kayo sa akin Lalo ka na. Nasa malayo ka nagtatrabaho. Kahit na, kuya. Sana nadamayan ka namin sa dinadala mo dyan sa dibdib mo. Pamilya tayo, kuya, di ba? Pasensya ka na. Natakot din kasi ako noon Sabi mo nga, walang magpapatunay na totoo ang baryo ng mga aswang. Natakot din ako noon na husgahan ng mga tao. Sa susunod, kuya, wala nang lihiman, ha?
Kahit sa akin mo lang sabihin. Kahit hindi na sa mga magulang natin. Para hindi na sila mag-aalala pa. O tol, sige. Hindi na ako maglilihim sa'yo. Pangako yan. Napangiti naman si Noy sa kapatid. Maya-maya dumating ang kanilang ama at sumama sa kanilang kwentuhan. Aba, mukhang seryosong pinag-uusapan nyo dito ah. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Wala ho. Tungkol lang po sa paglalako ninyo ni Noy. Alam mo bang ideya ni Noy ang paglalako sa iba't ibang barangay? Bilib talaga ako dito sa kapatid mo. Imbis na kasi magpahinga muna mas inuna ang pag-iisip kung paano kami kikita. Alam niyo naman po si Noy, magkakasakit yan kapag napirmi sa bahay. Sobrang sipag po ng bunso natin. Akala mo naman may pamilya ng binubuhay. Gusto ko lang din kasi makapag-ipon, kuya. At saka marami kasi akong plano. O sige, katulad nga ng ano? Gusto ko kasing magtrabaho sa ibang bansa. Ha? Di mo yata nababanggit yung plano mong yan sa amin ng nanay mo. Hindi pa naman ho kasi sigurado yun. Wala pa nga po akong hawak na malaking halaga. Sabi po kasi nung kaibigan ko, malaki-laki rin po yung kakailanganin. Mapapaliw ka pala sa amin kung sakaling matuloy ka sa plano mo. Plano pa lang yun, tay. At saka, kung makahanap ako ng mas magandang trabaho dito, bakit pa ako aalis? Hindi ka naman namin pipigilan kung sakali man. Nalulungkot lang naman ako. Pero alam nyo na, kahit anong mangyari, lagi lang kami nakasuporta sa inyong magkapatid. Mga bata pa lang kami ni Noy, likas na sa kanya ang mas mataas ang pangarap. Naalala ko pa nga noon kung ano-ano lang yung ibinebenta niyang kalakal. Masipag rin siyang mangolekta ng mga dyaryo sa mga kapitbahay para may pagbili. Masipag na, madiskarte pa. Hindi naman, kuya talaga Ayaw ko lang kasi na walang ginagawa Habang lumalalim ang gabi, patuloy pa rin sa masayang kwentuhan ng mag-aama. Kung hindi pa sila tinawag ng kanilang ina, hindi pa nila maiisipang pumasok ng bahay. 2 araw din silang naglagi sa bahay ng kanyang kapatid. Kasama na nilang umuwi ng araw na yun ang kanyang ina. Dumating kasi ang nakababatang kapatid ng kanyang hipag na siyang makakasama nito sa bahay. Habang nasa trabaho ang kanyang kuya. Tay, tatawagan ko po yung tsuhi ni Bong na mas maraming isda ang kukunin natin sa kanila bukas ng umaga. Tsak na hinihintay na rin tayo ng mga suki natin sa mga pinupuntahan nating barangay. Oo nga po Ilang araw ba namang hindi tayo nakapaglako? Teka lang po tay Kakausapin ko lang po yung tsuhi ni Bong. Lumayo muna si Noy sa mga magulang para makausap ang may edad ng lalaki. Nang malaman ng kababata kasi noon na balak nilang mag-ama na maglako, sinabi nitong sa tsuhi na lang na mayroon pala isdaan sila kumuha ng mga isdang isasama sa ilalako. Makalipas nga ang ilang minutong pakikipag-usap, pinatay na ni Noy ang cellphone. Anong sabi daw? Okay daw po. Pinaliwanag ko rin po kung bakit ilang araw tayo hindi kumuha ng isda sa kanya. Kinabukasan, madilim pa sa labas ay gising na si Noy. Nagtataka naman siya kung bakit tila mas nauna pa siyang bumangon sa kanyang ama. Naayos na niya ang kanyang motor. Nailagay na rin niya ang asin at karit ng ama. Saka naman lumabas ang kanyang ama sa silid nilang mag-asawa. Mukhang hindi ako makakasama sa iyo, iho. Kagabi pa kasi nirarayuma yung paa ko Pinahira na nga ito ng nanay mo ng luyang may gaas. Sige po. Mabuti pa po magpahinga na lang po kayo dito sa bahay. Ako na lang po muna ang bahala maglako. Dadaanan ko na rin kina Tata Indong yung ibang kalakal. Sigurado ka ba, iho, na kaya mo nang mag-isa? Oo naman po. Kaya ko na po yung paglalako. Sige. Pero huwag kang dadayo sa mga barangay na hindi pa natin napupuntahan Saka na lang kapag bumuti-buti na ang pakiramdam ko para may kasama ka. Opo tay. O paano? Aalis na po ako. Sige. Mag-iingat ka Matapos magmano sa kanyang ama, pumanaog na ng bahay nila si Noy. Hindi naman umalis sa harap ng pinto si Mang Lauro.
Tinanaw niya ang papalayong anak dala ng motor nito. Hindi siya umalis doon hanggat natatanaw pa niya ito. Maliwanag na ng mga oras na yun nang marating ni Noy ang unang barangay. Nakapaglako na sila dati doon. Nilakasan na niya ang pagsigaw para makuha ang pansin ng mga taga roon. Pero sa kanyang pagtataka, ni isa ay walang lumalapit sa kanya. Ang iba ay sinusulyapan lang siya at muling itinoon ang pansin sa kanilang ginagawa sa umagang yon. Ha? Bakit kaya? Mukhang wala sa mood na bumili ngayon ng mga taga dito ha. Malapit na noong magtanghalian ay hindi pa rin nakakaubos sa mga paninda niya si Noy. Dismayadong sinulyapan niya ang mga paninda. Ay, hindi ako maaaring umuwi na dala pa rin ng mga ito. Sa ibang barangay ko na lang siguro ito ilalako. Napangiti na rin si Noy na kanina ay kita sa kanyang muka ang pagkadismaya dahil hindi pa rin nauubos ang kanyang paninda. Hindi katulad nung unang mga nagdaang araw. Habang umaandar, napalingon siya sa isang makipot na daan. Parang pamilyar kasi yon sa kanya. Dala ng kuryosidad, tinuntun niya ang daan papasok sa lugar na yon. May ilang minuto na rin ang tinatakbo ni Noy, pero ni isang bahay ay wala pa siyang natatanaw. Puro kapihan at malalaking puno lamang ang magkabilang daan. Balak na sanang bumalik ni Noy nang mapansin ang isang kubo sa di kalayuan. Gumuhit ang ngiti sa labi ng binata, dala ng pag-asa na may mga kabahayan pa sa may dulong bahagi. Tumigil siya sa mismong kubo. Alam niyang may taong nakatira doon dahil nakabukas ang bintana at may kurtina yung tinatangay ng hangin. Nilakasan niya ang boses para mapukaw ang nasa loob ng kubo. Maya-maya nga, isang matandang lalaki ang lumabas. May itak itong nakatali sa may bewang. Nanunuri ang tingin nito sa kanya habang nakahawak ang isang kamay sa itak nito. Pakiramdam tuloy ng binata na mga oras na yon ay mandirigma ang kaharap niya. Handang lumaban anumang oras. Napasulyap din siya sa karit na dala. Bago tumingin muli sa matandang dahan-dahan na lumalapit sa kanya. Sino ka? Anong sadya mo dito? Naglalako lang po ako ng gulay at isda. Baka po gusto niyong bumili. Napansin ko po kasi na malayo yung palengke dito sa lugar ninyo eh. Naglalako ka kamo ng isda at mga gulay? Kumalma naman ang matandang lalaki at saka sinulyapan ang sidecar ng kanyang motor. Nawala ang bagsik sa mukha nito nang makita ang kanyang paninda. Baka po may magustuhan po kayo sa paninda ko. Lapit po kayo para mas makita nyo. Sariwa po lahat ng mga yan. Ngayon lang kita nakita dito. Hindi ikaw yung dating naglalako dito sa amin doon. May naglalako na po dito? Oo, pero matagal ko na siyang hindi nakikita. Baka sa ibang lugar na siya naglalako. Napakunot naman ang noo ng matandang lalaki nang mapansin ang garapo ng asin at karit sa kanyang motor. Seryoso ang mukha nito nang tumingin sa mukha ng binata. Bakit po? Buti may dala ka niyan. Alam mo ba kung paano mo yan gamitin sa oras ng kagipitan? Yung po bang asin at karit? Oo naman po. Yan po ang turo ng kapatid ko sa akin eh. Magdala nga raw po ako ng mga bagay na yan. Kasi hindi ko naman po alam kung ligtas pa ba yung mga lugar na pinupuntahan ko. Tama ang kapatid mo. Teka lang, hintayin mo ka dito ha. Napatango na lang si Noy nang mabilis na tumalikod ang matandang lalaki. Inakala niya na kukuha lang ito ng pera sa loob ng bahay. Paglabas nito, may maliit na botelya na itong dala. Iniabot nito yun sa kanya. Alumpihit pa siya kung tatanggapin at sa huli ay tinanggap na rin niya. Para saan po ito? Langis po ba ito? Ang totoo po niyan eh, meron din po kaming langis sa bahay eh. Hindi pangkaraniwan ang langis na yan. Natitiyak ko sa iyo na magagamit mo yan sa mga susunod na araw. Sige na, sa'yo na yan. Naku, salamat po. Para po ba saan ang langis na ito?
Kapag kumulo ang langis, isa lang ang ibig sabihin nun. May aswang sa paligid. Kaya tumakas ka na sa pinakamabilis na magagawa mo. Naniniwala din po pala kayo sa mga aswang? Oo naman. Mag-iingat ka sa mga baryong pinupuntahan mo. Maging mapagmasid ka. Baka mamaya aswang na pala ang kaharap mo. Makailang ulit namang napalunok si Noy. Ang kabang kanina pa niya nararamdaman ay lalong nadagdagan dahil sa mga sinabi ng matandang lalaki. Habang nakatitig dito, napansin ng binata ang mga medalyon na nasa liig nito. Mahihinuha na hindi pangkaraniwan ng kanyang kaharap, lalo't nag-iisa pang nakatirik ang kubo nito sa lugar na yon. Salamat po dito Tumangulang sa kanya ang matandang lalaki. Nagpakilala rin ito bilang Mampiyo. Muli itong inalok ni Noy ng mga paninda, pero tumanggi ito. Hindi umano ito kumakain ng isdang dala niya. At ayon pa dito, marami itong tanim na gulay sa likod ng bahay nito. Sige po. At tutuloy na po ako. Maglalako pa po kasi ako Kailangan ko po kasing mapaubos ito bago umuwi. Doon po ba sa dulong daan na yun wala na pong kabahayan? Wala na. Wala nang bahay sa parting yan. Pumihit ka na pabalik. At mula rito, may isa pang baryo kang madaraanan. Subukan mong doon pumunta. Sige po. Maraming salamat po ulit Pinihit na nga ni Noy ang motor pabalik. Marahan lang ang kanyang pagtakbo. Lumingon pa siya at naroon pa rin si Mampiyo. Ang sumunod na baryo nga ang pinuntahan ni Noy. Mabuti na lamang ay naubos na ang paninda niya doon. Natagalan lang siya dahil may ilan na nagpalinis ng mga piniling isda. Hapon na nang makauwi siya. Bakas na rin sa binata ang pagod. Nang dumating sa bahay at makitang naghihintay na ang mga magulang, nagmano rin siya paglapit sa kanila. Oh, bakit kayo ka lang, iho? Napaubos mo ba yung paninda mo? Opo, tay. Doon po kasi sa dating barangay na pinuntahan natin wala pong bumili. Kaya kinailangan ko po na magpunta sa ibang lugar. Ganun ba? Mabuti pa magpahinga ka na muna Nagluluto pa ang nanay mo Paborito mong ulam yung niluluto niya, yung adobong manok sa gata. Biglang natakam si Noy sa sinabing yon ng ama. Para tuloy nagutom siya bigla. Amoy na amoy rin kasi sa sala ang amoy ng ulam na niluluto ng ina sa kusina. Tsak na, madami ako nito makakain mamayang hapunan. Ay, oo nga pala, tay. Kumusta na pakiramdam nyo? Eto, namamaga pa rin nga Paano yan? Baka hindi ulit kita masamaan bukas sa paglalako. Ayos lang po. Kaya ko naman po Magpahinga na lang po kayo dito sa bahay. Baka po may nakain din kayong bawal kaya biglang umatake yung rayuman nyo. Naalala ko pala. Nakakain ako ng munggo sa bahay ng kuya mo at yung isdang tawilis. Hindi ko rin kasi naalala na bawal pala sa akin yon. Nakakasabik naman kasing kumain ng ganun dahil hindi naman nagluluto ang nanay mo dito sa bahay ng ganung ulam Sa susunod po mag-ingat na kayo sa mga kinakain nyo, tay Hindi naman na po kayo bumabata Oo, alam ko naman yon. Ang dami ko nang iniinda na sakit ngayon Nakuha ko yung iba nung kabataan ko. Para kasi akong ikaw noon masipag talaga. Masyadong inabuso ang katawan kaya ngayon ako binabawian. Kaya ikaw, huwag mo masyadong abusuin ang sarili mo Iniingatan ko naman po ang sarili ko, tay. Huwag niyo na po akong alalahanin, no? Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam muna ang binata na magpapahinga. Habang nasa loob ng silid, inilabas ni Noy ang maliit na botelya na nasa kanyang bulsa. May ilang minuto rin na wala na siyang ginagawa kundi titigan yon. Binabalikan din sa isip ang mga sinabi sa kanya ng matandang lalaki. Maya-maya, narinig niyang tinatawag na siya ng ina. Nakahanda na daw ang hapunan. Nasanay talaga sila na wala pang 6:00 ay naghahapunan na sila.
Itinago na muna niya ang maliit na botelya at saka lumabas ng silid. Sa hapunan, sinabi niya sa mga magulang ang mga plano. Anong sabi mo? Gusto mo magdagdag ng mga paninda na naman? Opo, Tay. Gusto ko po kasi kahit maghapon ako sa labas. Lahat po ng barangay gusto kong puntahan. Para hindi na rin po sayang yung gas. Mas malaki rin po yung kikitain natin. Paano yan, anak? Hindi pa maigi ang pakiramdam ko. Ayoko naman na pabayaan kang maglako ng mag-isa. Kaya ko naman po, Tay. Saka nyo na po ako samahan kapag talagang maayos na yung pakiramdam ninyo. Sige. Kaya lang hindi maiiwasan na mag-alala kami ng nanay mo. Hindi mo naman kasi kabisado ang mga ibang lugar. Makakabisado ko rin po yan kapag nagtagal. Ay, sige na nga. Basta mag-iingat ka lagi, ha? Nakangiting tumango naman si Noy sa mga magulang. Ipinagkibit-balikat na lang rin niya ang nakikitang pag-aalala sa ama. Kinabukasan, dating gawi. Maagang naghanda si Noy. Tiniyak niya na puno ng gaas ang motor niya. Inilagay na rin niya ang asin at karit ng ama. Kinapa rin niya ang bulsa para makasiguro kung naroon nga ang maliit na botelya. Inilabas pa niya yon sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng tali at saka yun itinali sa harapan ng kanyang motor. Bago siya umalis, nagising na pareho ang kanyang mga magulang. Nagmano siya sa mga ito bago umalis. Habang patungo sa unang barangay na Pakay, napansin niya na makulimlim ang panahon. Naku, babagsak ba yata ng malakas ang ulan ah. Wala pa naman akong dalang kapote. Ay, sana naman wag nang tumuloy. Tila dininig naman ng nasa itaas ang panalangin niya. Hindi nga tumuloy ang ulan. Habang papasok sa barangay na Pakay, inumpisa na rin niya ang sumigaw. Isda! Gulay kayo dyan! Isda! Gulay rin kayo! Bili na kayo! Sariwang-sariwa! Paulit-ulit na wika sa malakas na tinig. Huminto siya sa tabi kung saan magkakadikit ang mga bahay. Patuloy din siya sa pagsigaw sa pag-aalok ng kanyang paninda. Ilang sandali lang, may mga tao nang nagsilapitan. Karaniwan ay mga babae ang bumibili sa kanya. Meron din bumili ng isda at pinalinisan na rin sa kanya. Maraming salamat po mga suki. Pagpalain po kayo. Nang wala nang bumibili kay Noy, nagpahinga lang siya ng ilang minuto bago nagtungo naman sa ibang barangay. Mabagal lang ang kanyang patakbo ng mga oras na yon. Hindi kasi pamilyar sa kanya ang tinatahak na daan. Noon lang din siya nakarating sa barangay na yon. Mabagal niyang inilibot ang paningin sa paligid na dinaanan. Masyadong tahimik. Marami siyang nakikitang puno ng nyug sa paligid. May ilan ding bahay. Madalas puro yari sa pawid at sa wali. Ang iba ay pinagtagpi-tagpi lang ang yari. Ayaw sana niyang husgahan ng mga nakatira doon pero tila walang kakayahan ng mga taga roon na bumili ng mga paninda niya. Sa kabila ng pag-aalangan, sumigaw pa rin ang binata at nag-alok ng paninda sa mga taga roon. Tumigil rin siya sa bakanting lote doon habang inililibot ang mga mata sa paligid. Napansin niya na parang liblib na nga ata ang barangay na yon. Maliban sa mga puno ng nyog, wala na siyang makita na ibang pananim sa paligid. Nagsalubong pa nga ang kilay niya nang mapuna ang mga damo sa paligid ng mga bahay. Tambak din ang mga basura sa paligid. Kapansin-pansin rin ang mga langaw sa paligid. Hindi maiwasan na mapailing si Noy. Hindi yata sanay ang mga taga rito na maglinis ng paligid ah. Ano kayang barangay to? Wala naman kasi ako nakitang arko nung pumasok ako dito. Kinuha na lang niya ang baon niyang tubigan. Nakailang lagok din siya bago niya yon ibinalik sa kinalalagyan. Aalis na sana siya nang mapansin na may batang babae ang palapit sa kinaroroonan niya. Madungis ito na parang hindi naliligo.
Busangsang din ang dikit-dikit nitong buhok. Pailalim ang titig nito sa kanya. Ang nakaagaw ng atensyon niya rito ay ang tipak ng hilaw na karne na hawak nito. Tumutulo pa ang dugo nun sa lupa. May mga mantsa rin ng dugo sa damit ng batang babae. Nye, hilaw na karne ba yung hawak mo? Naku, hindi mo dapat pinaglalaruan yan. Hindi na nakahuma pa si Noy nang buong kasabikan na kagati ng batang babae ang laman na hawak nito. Sandali pa siyang napatulala sa nakita. Tila sarap na sarap pa ang bata sa pagkain nito. Kumagat pa itong muli na hindi na kinaya pa ni Noy. Parang babaliktad ang kanyang sikmura anumang sandali. Napahawak pa siya sa kanyang tiyan. Hindi yan kinakain ng hilaw. Nasaan ba mga magulang mo? Baka sumakit pa ang tiyan mo dyan. Biglang nagulat si Noy nang sumangasing ang batang babae na parang pusa. Itinago pa nito sa likod ang tipak ng karne na parang aagawin niya. Naku, hindi kita balak agawan, no? Kakaiba na ang nararamdaman ni Noy ng mga oras na yon. Minabuti niyang umalis na lamang sa lugar na yon. Pero bago pa niya mapaandar ang motor niya, nagsilabasa na ang mga residente sa kani-kanilang bahay. Matalimang titig na mga yon sa kanya na animoy may nagawa siyang malaking kasalanan. Nagtitinda lang po ako ng isda at gulay sa bawat barangay. Wala po akong intensyon na masama sa pagtungo ko dito. Hindi na natapos ang pagpapaliwanag ni Noy. Napansin kasi niya ang langis na halos umaapaw na sa lalagyan nito. Makailang beses siyang napalunok. Nakaramdam na din siya ng matinding kilabot. Nanginginig na rin ang mga kamay niya. Muli siyang lumingon sa mga taga roon. Matalim pa rin ang titig sa kanya ng mga ito pero hindi lumalapit. Pinaandar na niya ang motor niya at mabilis na pinaharurot paalis sa lugar na yon. Kulang na lang na lumabas ang puso niya sa bilis ng pagpintig noon. Nang makalabas na sa barangay na yon, saka lang siya tumigil at saka nagpakawala ng paghinga. Nang sulyapan niya ang langis, kumukulo pa rin yon pero hindi na katulad kanina. Tama kaya na aswang sila? Bakit kukulo ng gano'n ng langis? Hindi kaya ang napuntahan ko ang sinasabi ng kapatid ko na baryo ng mga aswang? Marami pang katanungan ang naglalaro sa isip ni Noy na mga oras na yon. Sa kabila ng naranasan, nagpatuloy pa rin siya sa paglalako hanggang maubos ang kanyang paninda. Buong maghapon tuloy na tila wala siya sa sarili. Maya-maya, tinitingnan niya ang botelya ng langis. Lihim na lang siya na nagpapasalamat na hindi na muli yung kumulo. Nangangahulugan kasi na walang aswang sa paligid. Nagpasalamat pa rin siya na naubos ang kanyang paninda. Naisipan niya munang daanan si Mampio bago umuwi sa bahay nila. Nagulat naman ang matandang lalaki nang malabasan siya sa kubo nito. Huwag mong sabihin na aalukin mo na naman ako ng mga paninda mo. Hindi po. Tsaka wala na po akong paninda. Naisipan ko lang pong dumaan dito dahil may itatanong po sana ako sa inyo eh. Tungkol ba sa mga aswang? Paano niyo po nalaman na tungkol doon ang sadya ko? Yun lang naman ang pwedeng dahilan. Maliban sa balak mo kung alokan ng mga paninda mo. Pero sabi mo nga, naubos na ang isda at gulay mo. May palagay po ko na nakarating ako kanina sa baryo ng mga aswang. Ang mabuti pa sa loob na lang natin pag-usapan yan. Halika, pasok ka sa loob. Nagpatiunan ng pumasok sa loob ng kubo si Mampio. Akma ng susunod ang binata na may biglang naalala. Binalikan niya ang motor at saka kinuha ang botelya ng langis. Nang makapasok sa loob ng kubo, nagulat pa si Noy nang makitang may iba pa palang kasama doon si Mampio. Isang matandang babae na marahil ay asawa nito. Ngumiti pa ito sa kanya. May dalawa pang babae na parehong nakatingin sa kanya. Tansya niya na nasa 20 pa lang ang edad ng mga ito. Ang asawa kong si Ofelia at dalawa naming apo.
Tuwing walang pasok sa eskwelahan, nandito sila sa kubo naming mag-asawa naglalagi. Ang mga anak pala namin ay nasa bayan na nakatira. Siguro nagulat ka. Iniisip mo siguro na baka mag-isa lang ako ditong nakatira. Ganun na nga po. Hindi ko po kasi sila nakita nung unang beses akong napagawi dito eh. Maupo ka muna. May gusto ka bang inumin? Pwede pong tubig na lang. Naubos na po kasi yung dala kong tubig kanina eh. Mismong asawa ni Mang Pio ang kumuha ng tubig na maiinom niya. Habang naghihintay, hindi maiwasan ni Noy na igala ang paningin sa kabuuan ng kubo. Simentado naman ang sahig. Puro yari sa kawaya ng mga kasangkapan na naroon. May 2 pinto na may bulaklaking kurtina. Marahil yun ang mga silid. Simple at malinis ang kubo na mag-asawa. Maya-maya lang bumalik na ang asawa ni Mang Pio at iniabot sa kanya ang tubig. Nagwika naman siya ng pasasalamat bago ininom ang tubig sa baso. Sabihin mo nga, paano mo nasabi na nakarating ka sa baryo ng mga aswang? Hindi ko pa ho kasi alam na nandun na pala ako sa lugar nila. Pangkaraniwan lang naman kasi yung baryo na yun katulad ng iba kong napupuntahan. Hanggang sa makita ko po yung batang babae. Sa nanginginig na boses, ikinuwento ng binata ang mga nasaksihan, kung paano siya nagkahinala at kung paano nakalabas sa baryo na yon. Yun na nga ang baryo ng mga aswang. Maswerte ka't nakaligtas ka. Hindi lahat mapalad na katulad mo na nakakalabas doon. Salamat po sa langis na ibinigay ninyo. Dahil po dito naging alerto ko. Kahit takot na takot ako nagawa ko pa pong makaalis sa lugar na yon. Di po ba kapag araw may hina naman po sila? Hindi lahat ng mga aswang ay mahina sa araw. Meron sa kanila, kahit araw mabangis pa rin. Marami kasing uri ng mga aswang na nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Talaga po? Akala ko iisa lang sila. Bigla tuloy naalala ni Noy ang kwento ng kanyang kapatid tungkol sa mga anyo ng aswang na nakita nito noon. Balak din niyang ikwento yon kay Mang Pio, pero hindi muna sa ngayon. May pakiramdam kasi siya na hindi yun ang huling beses na magkikita sila nito. Bakit nga pala pagtitinda ng isda at gulay ang ginagawa mo? Wala ka bang ibang mapapasukan na trabaho? Dati po akong nagtatrabaho sa pabrika sa kabilang bayan. Nagsara na po kasi. May 1 buwan na pong nakakalipas. Kaya habang wala pa po ako nakikitang bagong trabaho, ito po muna. Tingin ko sa ngayon matyaga at masipag na bata ka. Ako, hindi naman po. Ayoko lang po kasing mapirmi lang sa bahay. Katunayan nga po kasama ko yung tatay ko. Kaya nga lang po, sinusumpong ng rayuma ngayon. Siguro halos magkasing edad lang kami ng tatay mo. Nirarayuma na rin ako Pero bihira lang akong sumpungin. Teka, bibigyan kita ng halamang gamot. Mas mabisa ito kaysa doon sa may gas na may luya at alkohol. Ipahid lang niya kamo sa parting nirarayuma. Saglit lang wala nang maga at pananakit. Naku, salamat po Mang Pio. Bakit po pala marami kayong alam? Tatay ko po kasi hindi ganun kalawak ang kaalaman Hindi nga po siya sigurado kung may baryo ng mga aswang. Dati kasi akong nanggagamot at tumutugis ng mga aswang na nambibiktima ng mga inosenteng tao. Ay, talaga po? Kaya po pala parang ang tapang nyo tingnan Sa ngayon, tumigil na ako. Mas gusto ko lang na tahimik mamuhay sa kubong ito kasama ng mga mahal ko sa buhay. Wala naman sa loob na napatango na lang si Noy. Marami pa silang napag-usapan. Paminsan-minsan nakikisali sa usapan ng asawa ni Mang Pio. Ang 2 dalaga naman ay pasulyap-sulyap lang sa gawin nila. Nakakatuwang kakwentuhan ng mag-asawa. Nalibang masyado ang binata at hindi na namalayan ang takbo ng oras. Pagsulyap ni Noy sa labas ng bintana,
Nag-aagaw dilim na ng mga oras na yun. Pabigla siyang napatayo sa kanyang kinauupuan. Naku po, malapit na palang gumabi. Kailangan ko na pong umalis. Ang mabuti pa dito ka na magpalipas ng gabi. Delikado na kung papayagan pa kitang umuwi sa inyo. Baka po mag-alala yung mga magulang ko sa akin Mas maigi ng isang gabi na lang silang mag-alala kesa habang buhay silang mag-alala sa'yo. Gusto pa sanang tumutol ni Noy. Hindi kasi siya sanay na nakikitulog sa ibang bahay. Kahit noong may trabaho pa siya sa pabrika noon, kahit may mga kamag-anak sila sa kabilang bayan, mas pinili niyang umupa ng maliit na kwarto kesa makitira. Maprinsipyo rin kasi siyang tao. Hanggat kaya niyang tumayo sa sariling paa, hindi siya basta-basta humihingi ng tulong sa ibang tao. Iho, huwag ka nang mahiya. Alam kong marami ka pang gustong malaman. Kaya ituring mo na rin na bahay mo ito. Sinugundahan naman yun ng asawa ni Mampio. Dahil sa mabait na pakita ng mag-asawa, tuluyan ng naglaho ang pag-aalinlangan sa binata. Pero hindi pa rin maiwasan na hindi siya mag-isip. Tiyak kasing sobrang mag-aalala ang kanyang mga magulang sa hindi niya pag-uwi sa gabing yon. Inutusan din siya ni Mampio na dalhin sa likod bahay ang kanyang motor. Agad naman siyang sumunod. Napansin niya na maraming itim na ibon ang nakadapo sa mga sanga ng puno. Bagya siyang nangilabot ng mga oras na yon, kaya dali-dali na rin siyang pumasok ng kubo. Bakit parang humahangos ka? Kasi po, napansin ko pong maraming itim na ibon sa mga sanga. Uwak po ba yung mga yon? Sabi na nga ba, nasundan ka nila. Mabuti na lamang dito ka dumiretso. Ano pong ibig niyong sabihin? Ako po bang sadya talaga nila? Ganun na nga, iho. Pero huwag kang matakot. Hindi sila basta-basta makakapasok sa kubo ko. Hanggang tanaw lang ang kaya nilang gawin sa'yo. Kahit ganoon ang sinabi ng Mampio, hindi pa rin maiwasan ng binata na hindi mag-alala. Kahit sa kanilang hapunan, naging tamilmil kumain ng binata. Dinahilan na lang niya na hindi talaga siya maraming kumain sa gabi. Nang gabing yun, sa mahabang upuan nahiga ang binata. Inilabas din nila ang maliit na botelya. Walang tigil yun sa pagkulo. Indikasyon na may aswang sa paligid. Bahagya pang napapitlag ang binata nang biglang magsalita si Mampio. Hindi ka ba matutulog? Kapag nag-isip ka ng gusto, hindi ka talaga makakatulog niyan. Namamahay din po siguro ako. Kayo po, bakit hindi pa po kayo natutulog? Bihira na ako makatulog talaga. Ganito yata mga matatanda Konting kaluskos, nagigising. Kung hindi ka pa man inaantok, gusto mo magkwentuhan muna tayo? Sige po, pero may iba po ako. Bakit niyo po pinili na dito pa rin manirahan? Nabanggit niyo po kasi kanina na sa bayan na nakatira yung mga anak ninyo. Dito na kasi kami tumandang mag-asawa. Tsaka walang mag-aasikaso ng lupa namin dito. Mula rito hanggang sa nakikita mong daan na papasok pag-aari pa ng aking yumaong ama yan. Wala namang gustong bumili. Pero baka pagdating ng panahon may magkagusto na rin. Buti po hindi natatakot yung mga apo nyo dito, no? Naman, mga bata pa lang mulat na mga yan sa mga kababalaghan, sa mga nilalang na hindi natin kauri. At saka, tinuruan ko sila kung paano ipagtanggol ang mga sarili kung sakaling malagay sila sa panganib. Napakaswerte naman po ng mga apo ninyo sa inyo. Kami po kasi ni Kuya hindi na namin inabot ang lolo at lola namin Ayon kasi kay tatay, bata pa lang siya nang mamatay ang mga magulang niya. Si nanay naman po, dalaga pa nung magkasunog at namatay ang mga magulang din niya. Ganun ba, iho? Pwede mo naman akong ituring na lolo mo kung gusto mo. Unang kita ko pa lang sa'yo, magaan na ang loob ko sa'yo. Naramdaman ko kagad na mabuti kang bata.
Parang gustong pamuluhan ni Noy sa mga sinambit na yun ng matandang lalaki. Marami pa silang napag-usapan nang biglang sumeryoso si Mampio. Bakit po? Nandiyan pa rin po ba sila? Kanina pa kumukulo yung ibinigay niyong langis eh. Ay, huwag ka mag-alala. Bago magbukang liwayway ay aalis na rin ang mga yan. Ipanatag mo lang ang loob mo. Hindi ako makakapayag na masaktan ka sa mismong tahanan ko. Maraming salamat po. Hindi na maalala pa ni Noy kung paano siya ginupo ng antok ng nagdaang gabi. Nagising na lamang siya dahil sa tilaok ng tanda. Napabalikos pa siya ng bangon nang maalala na wala nga pala sila sa kanilang bahay. Nang maalala na wala nga pala siya sa kanilang bahay. Nakaamoy din siya ng mga oras na yun ng kape at sinangag ng maraming bawang. Tinungo niya ang kusina na natatakpan ng kurtina ang pintong papunta roon. Nadatnan na niya ang mag-asawa na masiglas ang binati na ginantihan din niya ng pagbati. Gusto na sana niyang umuwi pero nagpumilit ang mag-asawa na doon na rin siya mag-almusal. 3 lamang silang nasa hapagkainan dahil tulog pa ang 2 dalaga. Pagkatapos nilang kumain, maya-maya lang ay nagpaalam na rin si Noy. Hinatid pa siya ni Mang Pio sa labas ng bahay. Naiwan naman sa loob ng bahay ang asawa nito upang magligpit ng kanilang kinainan. Pasensya na po kung nagmamadali ako sa pag-uwi ha. Baka po kasi hindi lang pamilya ko naghahanap na sa akin eh. Baka po buong barangay na eh. Pero salamat po ulit sa pagpapatuloy niyo sa akin sa kubo niyo. Eh, wala yun, iho. Bukas ang tahanan namin sa lahat ng nangangailangan ng masisilungan. Kahit anong oras pwede kang bumalik dito. O sige, mag-iingat ka rin sa lahat ng mga lugar na pinupuntahan mo, ha? Bago pa andarin ni Noy ang motor, muli niyang inilagay ang botelya ng langis sa kanyang motor. Ngumiti pa siya sa matandang lalaki at napasulyap sa may bintana. Naroon kasi ang isa sa apo ni Mampio na si Donna. Kumuway pa siya rito bago pinatakbo ang kanyang motor paalis. Pagdating sa kanilang bahay, nagulat pa ang binata nang madatnan ng Kuya Ruel niya sa kanila. Bakas rito at sa mga magulang ang labis na pag-aalala. Sinuyod pa siya ng tingin ng mga ito na parabang hinahanapan siya ng anumang sugat sa katawan. O tol, saan ka ba nang galing? Alam mo bang sobra mo kaming pinag-alala? Sa loob na lang natin pag-usapan yan. Ang mahalaga ligtas na nakabalik ang kapatid mo. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo. Magkakaharap sila sa sala ng bahay. Sandaling nagpaalam ang kanyang ina para magtimpla ng kape nila. Matiim naman ang titig ng mag-ama kay Noy. Naiinip na ang mga itsura nito sa gagawin niyang pagpapaliwanag. Saan ka ba kasi nagpuntang bata ka? Inabot na po kasi ako ng gabi sa daan sa paglalako ko ng isda't gulay. May nakilala po akong pamilya. Pinatuloy po muna nila ako sa kanila. Delikado daw po kasi kung uuwi pa ako eh. Kaya wag po kayo mag-alala. Mababait naman po sila eh. Ay, salamat sa Diyos. Nakatagpo ka ng mabuting pamilya. Sabi ko naman po sa inyo eh, kaya ko na ang sarili ko. Kayo lang po itong masyado nag-alala kapag umaalis ako eh. Natural lang na mag-alala ko. Anak kita eh. Pinuntahan tuloy namin yung kuya mo kagabi. Nagbabaka sakali kami ng nanay mo na doon ka tumuloy. Magsunod nga lang ang pag-uwi natin ngayon. Muntik na kaming humingi ng tulong kay Kapitan kung hindi ka pa dumating eh. Naku, pasensya na po talaga sa abala na idinulot ko sa inyo. Kuya, pasensya na ha. Naabala ka pa tuloy. Hindi ka pa yata pumapasok sa trabaho ngayon eh. Ayos lang yun, tol. Mabait naman ang amo ko eh. Maiintindihan niya kung bakit kailangan ko munang lumiban sa trabaho ngayon. Hindi kaagad umalis si Ruel. Masinsinan muna nitong kinausap ang kapatid ng sarilinan. Alam ko na meron ka pang hindi sinasabi sa amin. Kilala kita, tol. Ayoko lang kasi na mag-alala pa yung mga magulang natin eh. Ang totoo niyang kuya, narating ko na rin yung baryo ng mga aswang. Anong sinabi mo? Totoo ba yan? Pero dahil sa langis na ito,
Nakaligtas ako. Ibinigay ito sa akin ni Mang Pio bilang proteksyon. Yan ba yung sinasabi mo na nagpatuloy sa'yo? Siya na nga. Mabuti naman at nakalis ka kagad sa lugar na yon, dun sa baryo ng mga aswang. Hindi ka natulad sa akin. Ikinwento rin ni Noy ang ibang detalye sa muntik na niyang pagkapahamak. Bumilib naman sa kanya ang kanyang kapatid dahil nagawa pa niyang maglako sa kabila ng naranasan. Nang makumpirma ng kapatid ang nangyari sa kanya, umalis na rin ito kagad at tutuloy pa ito sa trabaho kahit kalahating araw na lang. Hindi muna naglako ng araw na yun si Noy. Minabuti niyang magpahinga muna. Ibinigay na rin niya sa ama ang gamot ni Mang Pio para sa rayuman nito. Mukhang mabait ang bago mong kakilala, anak ah. Kahit hindi pa kami nagkikita pinadalhan ka kagad niya ng gamot para sa akin. Ay, oo naman po, Tay. Sabi nga niya kahit anong oras kong gustong pumunta sa kanila pwede. Natuwa ang kanyang ama nang matapos ipahid ang gamot ay guminhawa kagad ang pakiramdam nito. Nang sumunod na araw, kasama na niya ang kanyang ama sa paglalako. Sa isang barangay na hindi pa nila napupuntahan sila naglako. Habang dahan-dahan ng pagtakbo, si Mang Lauro naman ang panay sigaw ng isda at gulay. Natigilan bigla si Noy nang makitang kumukulo ang langis. Nagpalinga-linga siya sa paligid. May ilang tao na abala sa kani-kanilang mga ginagawa. Ang iba naman ay nakatingin lang sa kanila na animoy iniisip pa kung bibili sa kanila. Oh, bakit ka huminto? Umalis na po tayo dito. Sa ibang barangay na lang po tayo maglako. Teka lang, bahayang pabanda doon sa dulo oh. Sayang naman yung pagpunta natin dito. Sige po. Pero Tay, alerto lang kayo ha. Bakit pa balisa ka dyan? May problema ba? Kumukulo po kasi yung langis na ibinigay ni Mang Pio Ibig pong sabihin yan, may aswang sa paligid. Ha? Ano ka mo? Sigurado ka ba dyan, iho? Oho. Lalasan nyo lang po yung mga mata nyo ha. May mga aswang na kahit na umaga ay malakas pa rin. Isang babae ang nakita nilang palapit sa kanila. Habang ito'y palapit ng palapit, lalo namang kumukulo ang langis. Kulang na lang ay umapaw ito sa kinalalagyan nito. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Noy. Para kasing may pagtutol sa kanya na maaring aswang ang babae. Maganda kasi ito at hindi pangkaraniwan sa mga taga-probinsya ang itsura nito. Ilang dipa na lang ang layo nito nang matigilan. Napansin kasi nito ang asin at karit sa tabi ng mga gulay na paninda. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Noy ang tila pagkatakot nito. Ilang sandali lang, lumapit na rin ang mga ibang residenteng nakatira doon. Dahil sa pagkalingat, hindi na nakita pa ni Noy kung saan nagtungo ang babae. Pagsulyap muli niya sa langis, kalmado na ulit yon. Hindi na nila kinailangan pang magtungo sa ibang barangay dahil doon pa lang naubos na ang kanilang mga paninda. Mababait naman pala mga tao rito. Buti hindi tayo kagad umalis. Ano, kumukulo pa ba yung langis mo? Hindi na po, Tay. Baka po napadaan lang yung aswang na yon. Napansin ko nga yung magandang babae kanina Bigla na lang nawala. Duda rin ako sa kanya Ganun din po ako. Ang mabuti pa po umalis na tayo. Sa ibang barangay naman po tayo dumako bukas. Masaya na silang umuwi ng mag-ama. Dahil maaga pa naman, dumaan muna sila ng bayan para mamili ng mga ibang kakailanganin sa bahay. Napangiti pa ang binata nang makitang binilhan ng ama ng damit ang ina. Pampalubag loob lang. Ito kasi mga huling araw laging mainit ang ulo ng nanay mo. At saka, minsan lang naman ito Sa susunod, hindi na. Wala naman po akong sinasabi, Tay. Mabuti nga po yun at naalala niyong bilan si nanay niyan. Bakit ganyan ang ngiti mo? Parang may ibig pakahulugan. Masama po bang ngumiti? Dapat nga po masaya tayo kasi maaga tayo nakaubos Para kasing... Bahala ka na nga dyan. Kung wala ka nang bibilin tara nang umuwi. Si tatay talaga. Sandali, hintayin niyo po ako.
Ay may bilisan mo. Ang bagal mo kasing lumakad eh. Natatawa na lang na sumunod si Noy sa mabilis na paglalakad ng ama. Pagdating sa bahay, agad na ibinigay ng ama ang damit na binili sa kanyang ina. Natuwa naman ang ginang. Tingin pa nga ng binata ay namula ang ina sa kilig. Biglang nakaramdam ng kahungkagan si Noy. Tila naramdaman niya na may kulang din sa buhay niya. Sa edad niya kasing yon, hindi pa siya nagkakaroon ng nobya. Simula kasi noon, subsob na lang siya sa trabaho. Gusto niya kasi na mabigyan ng masaganang buhay ang mga magulang. Hindi naman sila nag-iikaw sa buhay, pero gusto lang niya talagang mabigyan ng maginhawang buhay ang mga magulang bago lumagay sa tahimik na buhay. Parang tukso naman na pumasok sa isipan niya si Donna, ang apo ni Mampio. Napansin niya noong nasa kubo siya ng lolo nito, panay ang sulyap nito sa kanya habang kausap ang dalawang matanda. Oh, natutulala ka na dyan. Wala po, tay. May naalala lang po ako. Sana yung pagkatulala mo dyan may kinalaman sa babae. Aba, kailan mo ba balak manligaw? Marami naman mga magagandang dalaga rito sa atin Yung iba nga panay papansin sa iyo. Napagkakamalang katuloy suplado. Kita mo nga yung kababata mong si Bong. Ayun, 3 na ang anak. Wala naman po akong natitipo na taga rito sa atin At saka marami pa po akong plano sa buhay. Pwede mo naman pagsabayin yan kung sakali. Wala nga po ako natitipuan dito sa lugar natin, tay. Baka naman sa ibang lugar ang babaeng gusto mo. Si tatay talaga. Ayaw akong tigilan. Kapag po may napusuan na ako, kayo ang una ni nanay ang makakaalam. Hayaan na nga kita sa gusto mo. Pero mapapanatag lang kami ng nanay nyo kapag ikaw may pamilya na ring sarili. Hindi na umimik ang binata. Lihim na lang siyang naiiling. Nang mapag-isa, naalala na naman niya si Donna. Kinabukasan, medyo tanghali na sila nakaalis. Hindi kasi kaagad nakarga ang kalakal ng mga gulay. Sa ibang baryo naman po tayo magpunta. Baka sawa na sa mga nilalako nating gulay at isda yung mga suki natin Sige, ikaw na ang bahala, anak. Hindi pamilyar sa mag-ama ang pinasukang barangay na yon. Nasa bungad pa lang sila ay panay na ang kulo ng langis. Tumigil muna sandali si Noy at saka binalingan ang nagtatakang ama. Tay, wag na po tayo tumuloy dito. Pasama po ang kutob ko sa lugar na to Oo, ang bigat nga rin ang pakiramdam ko. Sige, sa iba na lang tayo. Ang sunod na baryo naman ang tinungo na mag-ama. Konti lang ang bumili sa kanilang residente doon kaya kinailangan pa nilang lumipat ng ibang barangay. Dumating din ang punto na tumumal ang benta na mag-ama. Lalo na nang pumasok ang tag-ulan. May mga daan na lubak-lubak kaya pinipili lang nilang puntahan ay yung malalapit. Katulad ng araw na yon, malakas ang ulan kaya hindi sila pinayagan ng kanyang ina na umalis. Anito, nakakatakot ang lakas ng hangin. Baka kumapano pa sila sa daan. Hindi rin maganda ang ani ng mga gulay ngayon. Kung sa iba naman tayo kukuha, tsak, doble na sa presyo ang ibibigay sa atin. Baka sa gas lang mapunta yung kita natin Oo nga po, tay. Tsaka marami na rin pong naglalako sa iba't ibang barangay Mag-iisip na lang po ako ng ibang pwedeng pagkakitaan, hindi kaya maghahanap po ulit ako ng trabaho. Bahala ka sa gusto mong gawin. May tiwala naman kami ng nanay mo sa iyo. Basta nandito lang kami para suportahan ka sa mga plano mo. Kanina pa siya iniwan ng ama. May kung ano itong ginagawa sa silong ng kanilang bahay. Dahil walang magawa, pinanood na lang niya ang pagbuhos ng ulan hanggang sa tumila iyon. Biglang may pumasok na plano sa kanya. Agad siyang nagpaalam sa mga magulang. Nung una ay ayaw sana siyang payagan ng ina dahil masama pa rin ang panahon. Nangako naman siya na uuwi kaagad. Saan ba kasi ang punta mo, anak?
Hindi ba yan pwedeng ipagpaliban? Kina Mang Piyo po. Malapit lang naman po ang sa kanila. Ano bang meron sa taong yun at tila ba sa maikling panahon naging malapit ka na sa kanya? May kailangan lang po kasi ako sa kanya. Tsaka may itatanong din po ako. Tungkol ba sana yung tatanong mo? Kasi po, hindi ako matahimik eh. Simula na makita ko yung apo niya, itatanong ko lang sana kung saan nakatira sa bayan. Aba, sabi ko na nga ba eh. O sige, may basbas ka sa akin ngayon. Basta mag-iingat ka anak ha. Kahit hindi na maulan madulas pa rin ang daan. Opo, hindi naman po ako magpapagabi. Pumanaog na si Noy at sumakay sa kanyang motor. Parang nakikisama rin ang panahon dahil hindi na umuulan. Maaliwalas na rin ang panahon. Papasok na siya sa makipot na daan ng matigilan. Wala kasing tigil sa pagkulo ang langis. Tumigil muna siya sandali at pinakiramdaman naman ang paligid. Wala siyang naririnig na huni ng kahit na anong insekto sa paligid. Maya-maya, mula sa dulo ng daan, may nakita siyang paparating. 4 na katao, tila isang pamilya yon. Habang palapit ang mga yon, napansin niyang masama ang titig ng mga ito. Ang 2 bata ay walang tigil sa pagtulo ng laway. Nang sulyapan niya ang langis, kulang na lang mabasag ang bote sa pagkulo nun. Halos pigilan na ni Noy ang kanyang paghinga. Naririnig na rin niya ang malakas na tibok ng puso niya. Kahit malamig ang panahon, pinagpapawisan na malapot ang binata. Nang makalampas ang pamilya, unti-unti na rin kumalma ang langis. Nilingon pa ng binata ang mga yon. Sa kanyang pagkagulat, nakalingon din ang mga yon sa kanya. Muli na niyang pinaandar ang motor. Pagdating sa kubo ni Mang Pio, ay naabutan niya itong nagsisibak na mga kahoy sa harapan ng kubo nito. Malayo pa lang ay malaki na ang pagkakangiti nito sa kanya. Buti na padalaw ka. Tagal mo na rin hindi nagagawi rito Naging abala lang po, kaya ngayon lang nakadalaw. Kumusta po kayo? Ayos lang naman. Tara sa loob, doon tayo mag-usap. Masaya din ang asawa ni Mang Pio nang makita siya. Dinulutan sila ng merienda nito habang nagkukwentuhan sila ng asawa nito. Wala po yata yung mga apo niyo ngayon. Umuwi na sila nung isang araw. Sayang hindi mo sila naabutan. Wala nang ambok ang bibig si Donna kundi pangalan mo Samantalang nung gabing nandito ko hindi ka naman niya kinakausap. Ho? Ganun po ba? Saan po pala yung bahay nila sa bayan? Napatitig ng husto si Mang Pio sa mukha ng binata. Parang gusto naman niyang pamulahan ng mukha sa paraan ng pagtitig nito. Sa huli naman ay ibinigay pa rin nito ang address ng apo sa bayan. Hindi naman ako tutol kung sakali na ligawan mo si Donna. Tingin ko sa inyo pareho lang kayo ng nararamdaman Wala namang magiging problema sa mga magulang niya kasi mababait ang mga yon. Tsaka nasa tamang gulang na rin naman ang apo kong si Donna. Malinis naman po ang intensyon ko sa apo ninyo. Kaya nga po ako nandito para humingi sana ng permiso sa inyo. Nasisiyahan naman ng matandang lalaki sa kanya. Lalo pang humanga sa kanya ang mag-asawa dahil bibihira sa mga kabataan ngayon ang pahalagahan ng pagpapaalam sa mga matatanda bago manligaw. Napagtanto nila na maganda ang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang. Marami pa silang napagkwentuhan. Panaka-naka namang sumasali ang matandang babae sa kanilang usapan. Hanggang mabanggit ng binata ang tungkol sa pamilya na nakasalubong niya. Aswang po kaya yung pamilyang yon? Kumulo po kasi yung langis kanini. Oo, iho. Aswang nga sila. Pero hindi sila likas na masama. Kapag sinaktan mo sila, at saka lang sila gaganti. Ganun po ba? Akala ko lahat ng aswang masama Sabi ko nga sa'yo, maraming uri ng aswang.
meron na gusto lang mamuhay ng normal at tahimik, ibinigay ko yung langis na yan para makaiwas ka sa kapahamakan. Para malaman mo rin kung sino mga nasa paligid mo. Alam niyo po, malaking tulong talaga po yung langis na ibinigay niyo sa akin. Ilang beses nga pong muntikan na kaming malagay sa alanganin ni tatay Pero dahil po dito, naiwasan namin. Nang masabi lahat ng sadya kay Mampio, nagpaalam na rin ang binata. Hindi na rin niya pinaunlakan ng paanyaya ng mga ito na doon na kumain. Nangako kasi siya sa mga magulang na uuwi kaagad. Habang daan, may mga pagkakataon na kumukulo ang langis na nakasabit sa kanyang motor. Pero mas panatag na siya kumpara dati. May ilang pagkakataon pa rin naman na naglalako silang magama. Ilang beses rin silang nakaiwas sa kapahamakan dahil sa langis. Nalalaman kasi kagad nila kung ang barangay na kanilang pupuntahan ay delikado. Natuloy pa rin ang plano niyang panliligaw kay Donna. Makalipas ang 3 buwan ay naging sila na ng dalaga. Tuluyan na ring tumigil sa paglalako ng isda at gulay ang magama. Sa taong kasing yon, nakaplano na ang pag-alis ni Noy papunta sa ibang bansa. Nais niyang makaipon para sa mga magulang at sa pamilyang bubuuin. Wakas!